Ang batang si Samuel ay mabait at bibong bata. Kinagigiliwan siya ng lahat ng mga tao, lalo na ang kanyang mga magulang. May kaya ang kanyang mga magulang, kaya laging masasarap ang mga pagkain na nakakain niya. Isang araw, may isang matanda na pinakilala sa kanya ang kanyang mga magulang. Samuel, ito si Aling Linda. Lagi siyang pupunta dito para bigyan ka ng pagkain. Pakilala ng kanyang ina. Binigyan siya nito ng matamis na tinapay na nakalagay sa supot. Naguguluhan man at hindi maintindihan ang nangyayari, ay tinikman niya iyon. Hindi niya nagustuhan ang lasa dahil sa isip niya ay mas masarap ang pagkain na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Tinignan niya ang matanda. Hindi niya gusto ang matanda dahil hindi kaaya-aya ang itsura nito. Madumi ang suot nitong bestida na may punit pa sa may bandang palda. May dala-dala itong bilao na puno ng matatamis na pagkain na ibebenta. Tinanggap na lamang niya ang pagkain inibot sa kanya at ipinulsa. Sinabi ng kanyang mga magulang na lagi niyang tanggapin ang mga binibigay nito. Bakit niya po ako bibigyan lagi ng pagkain? Mas masarap ang pagkain dito. Tsaka, hindi po masarap yung pagkain na binibigay niya . Nagtataka ang tanong ni Samuel. Sinaway naman siya ng kanyang mga magulang. Huwag kang magsalita ng ganyan, Samuel. Magpasalamat ka na lamang na may pagkain kang natatanggap. Ani ng kanyang ina. Lalong naguluhan ang batang si Samuel. Hindi niya alam kung bakit pinagalitan siya dahil sa sinabi niyang hindi masarap ang tinapay na ibinigay sa kanya ng matanda. Noong araw na iyon, palihim niya itinapon ang tinapay na ibinigay sa kanya ng matanda. Nang sumunod na araw, dumating na naman ang matanda at binigyan muli siya ng tinapay. Ngumiti ito sa kanya at natakot siya nang makita ang bungi at sira-sira nitong ngipin. Takot man, ay tinanggap niya pa rin ang tinapay na ibinigay sa kanya. Katulad ng dati, palihim niya muling itinapon ito sa basurahan. Hanggang sa araw-araw ay binibigyan siya nito ng matamis na tinapay. Hindi niya kinakain ang binibigay sa kanya at pagkus ay tinatapon niya lamang ito. Isang araw, habang tumatawid mag-isa, hindi na malaya ni Samuel na may rumaragasang truck na papunta sa kanya. Masasagasaan na sana siya nang biglang may humablot sa kanya. Naramdaman ni Samuel na may yumakap sa kanya. Kumalas na ito sa yakap at nakita niyang ito ang matanda na laging nabibigay sa kanyang tinapay. Ayos ka lang ba? Tanong nito at baka sa mga mata nito ang pag-aalala. Natakot man si Samuel dahil sa hindi kaaya-ayang itsura nito. Ngayong nakita niya ito ng malapitan, ngayon niya nalaman na mukha itong mangkukulam. Kumawala siya sa pagkakahawak nito at nanakbo palayo. Hindi niya nilingon ng matanda kahit pati natawag siya nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi pa rin tumigil sa pagbibigay ng pagkain ang matanda. Hindi maunawaan ni Samuel kung bakit ito hindi tumitigil sa pagbibigay sa kanya ng pagkain. Hindi niya rin alam kung bakit siya iniligtas nito sa kapahamakan. Hindi naman niya ito kaano-ano. Ang alam niya ay hindi niya ito kamag-anak. Sa kanyang mga mata ay isa lamang itong estranghero. Hanggang sa lumaki na si Samuel. Nasa sekundarya na siya ng high school. May kasintahan na rin siyang napakaganda at napakabait na ang pangalan ay Alicia. Napakaswerte niya sa kanyang nobya sapagkat maganda ang kanilang pagsasama. Suportado siya nito sa lahat ng kanyang mga gusto at pareho ang pangarap nila, ang maging isang engineer. Hindi pa rin tumigil sa pagbibigay ng tinapay ang matandang si Linda kay Samuel. Araw-araw pa rin itong nagbibigay ng tinapay kay Samuel at wala itong palya. Minsan nga'y naiirita na si Samuel sa matanda sapagkat hindi naman niya kinakain ng mga tinapay na ibinibigay nito. Sa isip ni Samuel, ay sinasayang lamang ng matanda ang kanyang oras sa pagbibigay nito ng tinapay sa kanya. Kahit pa ilang taon na siyang binibigyan nito ng tinapay, ay maliw pa rin ang loob niya sa matanda. Iho, kainin mo ang tinapay na to. Pumapayat ka na oh. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Ani ng matanda at binigyan ng tinapay si Samuel. Ah, salamat po, ani Samuel at tinanggap ang tinapay. Umiti ang matanda at umalis na. Nang masiguradong nakalis na ang matanda, ay itinapon ni Samuel ang tinapay. Huy, anong ginagawa mo? Nagulat si Samuel sa nagsalita. Nilungan niya ito at nakahinga siya ng maluwag nang makitang si Alicia ito.
Bakit mo tinapon yung tinapay? Binigay sa iyo ng matanda, di ba? Tanong ni Alicia. Hayaan mo na. Hindi naman masarap yung binibigay niyang tinapay. Nakakasawa na. Hindi ko nga alam kung bakit di siya tumitigil sa kabibigay sa akin ng tinapay. Iritado ang ani ni Samuel. Ano ka ba? Ang harsh mo naman. Nagmamalasakit lang naman sa iyo yung matanda. Napailing na lamang si Samuel. Halika na nga, mahuli na tayo sa klase. Sumakay na sila ng kotse at nag-drive papuntang school. Nang makapasok sa eskwelahan, ay sinulubong siya ng kanyang mga kaibigan. Uy pare, ang swerte mo talaga kay Alicia. Maganda na nga, ang bait pa. Aning kaibigan nitong si Levi. Napangiti naman si Samuel. Oo nga pre, napakaswerte ko talaga sa kanya. Nakita pala kita kanina, may kausap kang matanda, binigyan ka ng tinapay. Mama mo ba yun? Tanong ni Levi. Kumunot ang noo ni Samuel. Ano ka ba pre? Bakit mo naman naisip yan? Magandang mama ko, hindi katulad na matandang hukluban na yun. Ang sama mo namang magsalita. Hindi ko kasi maipaliwanag, parang magkahawig kayo. Ani Levi. Binatukan naman siya ni Samuel. Nangaasar ka ba? Sa gwapo kong to, kamukha ko yung hukluban na yun. Tsaka, mukha pang mangkukulam yung matandang yun. Yan ka na nga, huwag mo na nga kausapin. Ani Samuel at iniwan na ang kaibigan. Uwian na at umupo si Samuel sa waiting shed para hintayin si Alicia. Habang naghihintay, ay nakaramdam ng gutom si Samuel. Hinalungkat niya ang kanyang bag, nagbabaka sakaling may makitang pagkain, pero wala siyang nakita. Bibili sana siya ng pagkain sa tindahan, pero nang dumukot siya sa kanyang bulsa, ay wala siyang nadukot. Napakamot na lamang siya sa kanyang sarili. Naubos na pala ang pera niya dahil ibinila niya ng bagong mamahaling damit si Alicia at nakalimutan niyang manghingi ng pera sa kanyang magulang. Napaupo na lamang siya at napahawak sa kanyang tiyan. Nagugutom na talaga siya at halos kalahating oras pa bago lumabas si Alicia. Naalala niya ang tinapay na ibinigay ng matanda na itinapon niya. Inisip niya na sana pala ang hindi na lamang niya iyon tinapon. At sana ay may makakain na siya ngayon. Iho, sino ang hinihintay mo? Napalingon si Samuel sa nagsalita. Ito ang matanda na laging nagbibigay sa kanya ng tinapay. Tinabihan siya nito. Inihintay ko lang po yung nobya ko. Kahit iritado at nandidiri, ay magalang pa ring sumagot si Samuel. Ngumiti ang matanda. Dahilan para makita ni Samuel ang nabubulok nitong mga ngipin. Kumuha ito ng tinapay sa kanyang bilao at ibinigay kay Samuel. Kainin mo na yan. Alam kong nagugutom ka. Ani ng matanda. Tinanggap iyon ni Samuel. Dahil nga gutom siya, ay kinain na lamang niya iyon. Hindi naman makapaniwala si Samuel nang masarapan siya sa tinapay na iyon. Ibang-iba na ang lasa nito noong niya itong tinikman. Tinignan niya ang tinapay. Katulad pa rin ito ng mga tinapay na ibinibigay sa kanya ng matanda mula pagkabata. Pero hindi niya inakala na masasarapan siya sa lasa nito. Salamat po, ang sarap po ng tinapay. Ani Samuel. Natutuwa ako na nagustuhan mo. Sige na, mauna na ako dahil maglalako pa ako. Ani ng matanda at tumayo na. Saglit po, gusto ko lang pong itanong kung bakit niyo po ako laging binibigyan ng tinapay. Tanong ni Samuel. Lumingon ang matanda sa kanya at ngumiti. Nakikita ko kasi sa iyo yung anak ko. Gusto ko lang bumawi sa kanya. Dahil ngayon wala na siya sa tabi ko. Ani ng matanda. Napakunot ang noo ni Samuel. Hindi niya maintindihan ang sinabi ng matanda. Sa tingin niya ay may mas malalim na rason kung bakit siya binibigyan nito ng tinapay. Kahit papuno ng tanong ang isip na Samuel, ay hindi na siya nagtanong pa sa matanda. Hindi naman siya malapit dito at isa lamang itong estranghero. Pinanood na lamang niya itong maglakad palayo sa kanya. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Levi na magkawig sila ng matanda. Umiling-iling si Samuel at natawa na lamang. Bakit ko ba iniisip yun? Malayong mangyari yun. Ani Samuel sa sarili. Maya-maya ay lumabas na ng gate si Alicia. Ang lalim lata ng iniisip mo. Tanong ni Alicia. Umiling lamang si Samuel. Wala to. Halika, punta na tayo sa favorite resto mo. Magdi-date tayo. Napangiti naman si Alicia sa tuwa at sumama na kay Samuel. Kinabukasan, binigyan na naman si Samuel ng tinapay ng matanda. Maraming salamat po. Sana po makarami kayong maila ko ngayon.
Nakangiting saad ni Samuel at tinanggap ang tinapay. Saglit na napatulala sa kanya ang matanda. May dumi po ba ako sa mukha? Tanong ni Samuel. Natauhan naman ng matanda at umiling. Ngumiti ito kay Samuel. Ito kasi yung unang beses na masaya kang tumanggap ng tinapay na binibigay ko sa'yo. Ito ang unang beses na nakangiti ka sa akin. Ani ng matanda. Napakamot naman si Samuel sa kanyang ulo. Nasarapan po kasi ako sa tinapay niyo kahapon. Salamat po, Aling Linda. Ani Samuel. Lalong napangiti ang matanda. Mabuti naman kung ganun. Nakangiting saad ng matanda. Sige, mauna na ako. Galingan mo sa eskwela para maging top student ka. Ani ng matanda. Nagsimula na itong maglakad. Hindi pa ito nakakalayo nang biglang magsalita si Samuel. Simula po ngayon, aabangan ko na po yung tinapay na binibigay niyo. Ani Samuel. Ngumiti lamang ang matanda at iniwan na siya. Simula noon, ay naging malapit na ang dalawa. Gumagaan na ang loob ni Samuel sa matanda. Napagtanto niya na sobrang bait pala nito at parang tunay niya nga itong ina. Habang nasa eskwela, ay nilapitan siya ng kaibigang si Michael. Hoy Samuel, nakita kita may kasama kang matanda. Nanay mo ba yun? Natatawang tanong nito. Kumudot ang noo ni Samuel. Hindi ko siya nanay, kakilala lang siya ng mama ko. We, balita ko nga lagi kang binibigyan nun ng tinapay. Tsaka kahawig mo yung matanda. Hindi kaya ampon ka lang at yun ang tunay mong nanay? Natatawang saad nito. Binatukan naman ni Samuel ang binata. Tigilan mo nga ako. Wala ako sa mood na makapagbiruan sa'yo. Pero totoo nga pre. Magkahawig kayo ng matandang yun. Habol pa nito. Umiling na lamang si Samuel. Kahit kailan talaga, puro kalokohan yung nasa isip ng kanyang kaibigan. Pero hindi rin maiwasan ni Samuel ang mapaisip. 2 tao na ang nagsabi sa kanya na magkahawig sila ng matanda. Napailing na lamang siya. Imposibleng mangyari yun. Hindi ako ampon. Ani Samuel sa sarili. Isang araw, nakipag-date si Samuel sa kanyang kasintahang si Alicia. Masaya ang date nilang iyon. Habang nasa resto, ay nagpaalam itong magbabanyo muna. Habang naghihintay, ay may kumalabit kay Samuel. Nilungan niya iyon at nakita ni Samuel si Aling Linda. Aling Linda, bakit kayo nandito? Sumiryoso ang mukha ng matanda. Kasintahan mo ba ang babaeng kasama mo? Tanong ng matanda. Ngumiti si Samuel at tumango. Ang ganda niya po, no? Ani Samuel. Nagtaka naman si Samuel nang umiling ang matanda. Layuan mo ang babaeng yun. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Sasaktan ka lang niya. Kumunot ang noo ni Samuel. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang babaeng yun, sasaktan ka lang niya. Kaya mabuti pa, hanggang maaga hiwalayin mo na siya. Nainis na naman si Samuel. Sa isip-isip niya ay nanghihimasok na sa relasyon nila ni Aliciang matanda. Wala itong karapatan ng manghimasok dahil estranghero lamang ito. Mas mabuti po sigurong umalis na kayo. Hindi ko na po gusto yung sinasabi niyo. Naiinis man, ay magalang pa rin niya itong pinaalis. Pero hindi pa rin ito umalis. Maniwala ka sa akin, Samuel. Sasaktan ka lang ng babaeng yun. Hiwalayin mo na siya. Nakita ko siya. May kasamang ibang lalaki. Pineperahan ka lang niya. Pagpupumilit pa ng matanda. Lalong nainis si Samuel. Ngayon ay sinisiraan naman ito ang kanyang kasintahan. Huwag niyo nga pong siraan ang girlfriend ko. Kilala ko si Alicia. Hindi niya ako magagawang lokohin. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang niya. Pagpupumilit pa rin ito. Tumigil na nga kayo. Kung ganyan na rin naman po, wag niyo lang po akong sundan. Alam niyo po bang tinatapon ko lang yung mga tinapay na binibigay niyo sa akin? At alam niyo po bang nakakadiri kayo? Nagsasawa na nga ako makita yung pagmumukha niyo araw-araw pero hindi pa rin kayo tumitigil sa pagbibigay sa akin ng tinapay na nakakasuka. Sigaw ni Samuel. Natahimik naman ang matanda. Kasamukha nito na nasaktan nito sa sinabi ni Samuel. Umalis na po kayo. Sinisira niyo lang yung araw ko. At pwede bang wag na kayo magpakita kahit kailan sa akin? Sigaw muli ni Samuel. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Naluluha namang umalis ang matanda. Napaupo na lamang si Samuel. Hindi niya alam kung bakit niya nagawa yun sa matanda. Maya-maya pa ay dumating na si Alicia. Anong nangyari? Narinig kitang sumisigaw. Napupuntong hininga na lamang si Samuel. Wala yun. May nakaalitan lang ako. Sagot ni Samuel. Pinagpatuloy nila ang kanilang date
na para bang walang nangyari. Simula noon, ay tumigil na sa pagbibigay ng tinapay ang matanda kay Samuel. Sa isip ni Samuel ay mabuti yun dahil hindi niya kailangan pang makita ang matanda. Nagpatuloy pa rin ang buhay ni Samuel kahit wala nang matandang nagbibigay sa kanya ng tinapay. Ilang linggo na ang lumipas. Hinahanap-hanap na ni Samuel ang matanda. Nag-aalala na siya dito. Hindi siya sanay na wala nang nagbibigay sa kanya ng tinapay sa tuwing papasok siya sa eskwela. Ma, nasaan na po yung matandang nagbibigay sa akin ng tinapay? Tanong ni Samuel sa kanyang ina. Nagtaka naman si Samuel nang dumungkot ang mukha ng kanyang ina. Bakit mo natanong? Balik tanong ng kanyang ina. Hindi na po kasi siya pumupunta dito. Ani Samuel. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang balikat. Siguro ito na yung oras para sabihin ko sa iyong katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Samuel sa narinig mula sa kanyang ina. Napaluha siya sa sinabi nito. Napatakbo siya palayo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Habang tumatakbo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Samuel ang sinabi ng kanyang ina. Wala na si Linda. Namatay siya dahil sa aksidente. Gabi noon ang mabangga siya ng kotse. Ang sabi ng mga nakakita ay umiiyak ito habang nabangga ng kotse. Ani ng kanyang ina. Pero bakit niya po ako binibigyan ng tinapay araw-araw? Tanong ni Samuel. Samuel, siya ang tunay mong ina. Sanggol ka pa lang, ay binigay ka na niya sa amin. Hindi ka niya maaalagaan dahil sa kahirapan. Gusto niya makabawi sa'yo, kaya lagi kanyang binibigyan ng tinapay araw-araw. Sagot ng kanyang ina. Napaluhod na lamang si Samuel sa puntod ng kanyang tunay na ina. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Ang araw na namatay ito ay ang araw din na ipinagtabuyan niya ito. Ngayon lang niya nalinawan ng lahat. Kaya pala mabait ito sa kanya at itinuturing siyang tunay na anak dahil ito pala ang tunay niyang ina. Kaya pala nang minsan niya itong tinanong kung bakit siya lagi nitong binibigyan ng tinapay, ay siya pala ang anak nito. Napasuntok na lamang siya sa hangin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Ngayon wala ka na. Sino magbibigay sa akin ng pagkain habang papasok ako sa eskwela? Sino nang magbibigay sa akin ng pagkain kapag nagugutom ako at wala akong pagkain? Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na makasama ka? Napahagulgol na lamang si Samuel. Nagsisi siya na hindi niya tinrato ng mabuti ang matanda. Ngayon, huli na ang lahat dahil wala na ito. Hindi na siya makakabawi sa mga nagawa niya dahil huli na ang lahat.